So, Mr. President, I hope that with your departure, you will not return anymore. Diyan ka na lang from Canada, pumunta ka na lang sa Amerika, bumalik ka sa Hawaii. Mag-self-exile ka na lang. Kasi ako natatakot, baka may mangyari pa sa yung kapahamakan dito eh. Dahil wala ka naman talagang depensa eh, dito sa nangyari sa bansa natin. Walang perang lalabas sa gobyerno kung hindi mo i-authorize at pipirmahan. Walang appropriation na magagawa. Wala rin perang lalabas sa National Treasury kung wala kang pirma, wala kang permiso. Eh bakit nakawala ang halos 2 trilyon para lamang dito sa mga flood control projects? Ano ba ang tingin mo sa amin? Mga patay gutom, mga hampas lupa, mga aso mo, na kung ano lang ang gusto mo. Meron pa akong video nakita. Sinasabi mo, hindi ko nga maintindihan kung paano tayo nakarating sa ganito. Naku naman, Mr. President. Pagka ganyan ang sinasabi mo, wala kang kapasidad mamuno. Very clear. Tapos yung itinalaga ng konstitusyon in case of your incapacity, pinapa-impeach mo pa. My gosh! Asan ang katapusan ng criminal mind ng gobyernong ito? Asan? Meron tayong mga taong gusto makatulong. The Department of Foreign Affairs, the Department of Tourism, the Department of Trade, nagtipon-tipon para lumakas ang ating turismo, tumaas ang ating trade, kundi man investment. Hindi na nga government to government ang usapan people to people na Pero on the other hand, anong ginagawa ng Defense Department? Sinasabotahe ang inisyatibo para pumasok ang mga turista, para tumuloy-tuloy ang pag-aangkat, ang kalakal, para pumasok ang investor. Bakit ganyan? Kayo mismo sa gabinete, you have not put your act together because, ayan, iiwanan na naman tayo ng ating Pangulo. And we hope this time, wag na po kayong bumalik, Mr. President. Dahil wala naman kayong naitutulog. Mga taong hindi dapat ipakulong, pinapakulong nyo pa. Isang presidente na malapit ng matepok, kinidnap nyo pa, pinadala nyo pa abroad sa isang foreign court para dun litisin. There is no more rhyme and reason in this administration. So give it up. I suggest you negotiate. Dahil political lang naman yan Negotiate. Return money. After returning money to show good faith, negotiate. Substantial dapat ay susuli nyo. Dahil ang dami nyo nang nakuha. Hindi lang yung flood control Uulitin ko pa ba dito, pati yung mga ginto. Pinagkakitaan nyo. Bawat kilos ninyo, pera yung inaatupag nyo. Hindi naman good governance. So saan pa kayo dadamputin? Mabuti na nga, umalis na kayo para hindi na magkasakitan. Because the Constitution anyway has provided for your replacement. A constitutional replacement. Kasi sino yung vice-presidente dyan? Kasi sino yung nakaupo dyan? I don't care kung ano apelido niyan. But the Constitution has provided for your replacement. A peaceful transition is all we are asking for. Wala na kayong maitutulong. Wala nang nagtitiwala sa inyo, kundi yung mga tao na gumagamit sa inyo. Sa ganitong panahon, naghihintay na lang tayo ng trigger Ang Malacanang, alam ko, nanginginig na mga tuhod niyan Baka may every 5 minutes, nasa jumijingle na yung mga yan. Hindi na maintindihan kung anong gagawin nila Kahapon, sinabi nila na hindi raw sila natatakot, keso post, pero grabe ang harang sa Ayala Bridge. Obviously, to prevent the people doon sa Liwasang Bonifacio na pumunta sa Malacanang. Pagka yung dami na yan, 1, 2, naging 250,000 at yan ay nagmarcha. Hindi na yan narinig ko kanina yung pahayag ng kapulisan na logistics, protection, ginagawa nila ang kanilang tungkulin, pero pagka yan ay nag-swell na sa numbers na nakita ko nung 1986, hindi na nila mapipigilan yan. Opo. Kaado, ano bang masasabi mo dito sa ginawang pagtitipon ngayon dyan po sa EDSA People Power Monument? Ang nakikita ko dito ay isang paghihinog ng panahon. Hindi na nila maiiwasan ito. At kung ito ay mamimaintain, dadami ng dadami ang pupunta dyan. Magkukusa na.
Hindi na pwede nilang salain ito eh. Kung baga, ganyan din na nangyari noong People Power noong 1986, kung saan ako'y nandyan sa mismong corner na yan ng Katipunan at kapig-bisig kami ng mga madre, mga religious groups namin sa Couples for Christ noon at saka Brotherhood of Christian Businessmen. Pero nakikita ko ngayon ay wala sila at para bang politicize ang kanilang partisipasyon. Kaya ako'y labis na napapasalamat sa Iglesia ni Cristo. Pag yan ay yung number ng tao ay umabot, kumbaga, sa limit na kikilos na rin mga mismong taong gobyerno, mga mismong taong militar, ay makikita natin ang paglipas ng panahon ng isang administrasyon na kapit-tuko ay mawawala rin. Kung sila ay naniniwala na mapagtatakpan nila ang ginawa nilang krimen, ang ginawa nilang pagdarambong sa sambayan ng Pilipino, hindi ho mangyayari yan. Mananagot at mananagot kayo. Ang aking pahayag ng aking mga previous statement sa media, kung ako si Martin Romualdez, kung ako si Marcos, 10 ng kanyang pamilya, bago magkasakitan ay pinapalalangin ko na magsoli na lamang sila ng pera sa volume na ikalulugdan at maaari silang mag-negotiate because all of this will go down to a political negotiation. Katulad na nangyari noong 1986. Ngayon, hindi ko sila nakikita. Alam ko, nandyan sila, umaali-aligid, nagbabantay sila, naghahanap sila ng oportunidad na magkaroon din sila ng regime change para ang tao nila ay ilagay dyan. Pero sa ganitong dami ng tao, pag ito'y nasustena, and it meets that boiling point where even the military will move to protect the people of the state, yan ang dapat ipanalangin natin. Na huwag naman sanang may masaktan, huwag naman sanang may magbuwis pa ng buhay para lamang sa mga walang kwentang kongresista, mga walang kwentang mga politiko, walang kwentang administrasyon na walang dinulot sa bayan kundi sipayo, kalungkutan, kagutuman at kakulangan. This is history repeating itself. Whether it mahinog to ngayon, there will, o hindi, kung hindi man, there will come a time in the very near future mauulit na naman ito. Because wala na talagang pupuntahan. Nakikita natin na yung mga tumitestigo, yung mga nagre-reklamo, yung mga nagwi-whistleblowing, sila pa ang iniimbestigahan ngayon. Baliktad na ang mundo. Ang kasamaan ang naghahari sa gobyernong Marcos at ang kasamaan yan ang mismong puputol at pupugot sa ulo ng kung sino mang demonyong nakaluklok dyan ngayon at naghahari.